Alright. So tayo na ho ay magsimula na po sa ating pag-aaral sa chapter 6 of the book of Revelation. Napag-aralan po natin in the past few Fridays mga kapatid kung ano po yung mga natutunan po natin in the first 5 chapters of Revelation. And just to give us a recap, ang chapter 1 ay patungkol po sa introduction. Introduction sa mga nakita ni Juan. John the Apostle. John the son of Zebedee. Pagdating po dito in chapters 2 to 3, the warning and encouragement to the 7 churches. And we've come to learn last 2 Fridays that in chapters 4 and 5, you have the worship of God and Christ. Ngayon, maaari ho natin tanungin, ano naman ang nilalaman ng chapter 6 of the book of Revelation? Now, kung natatandaan po natin in chapter 5, ano po ang naging problema? Ang naging problema po in chapter 5, mga kapatid, is that nung nagtanong ang malakas at makapangyarihang anghel sa buong kalangitan, sa lupa, and everywhere else, tinanong po niya the very most important question. Sino ang karapat-dapat magbukas ng 7 selyo na nakarolyo dito? In other words, who is worthy to open the 7 seals? Now, in chapter 6, makikita ho natin that bagamat there are 7 seals na binanggit po in chapter 5, at ang karapat-dapat po magbukas ng mga selyo ay si Kristo, pagdating in chapter 6, hindi 7 selyo ang mapapansin po natin dito, kundi 6 lang. Bakit ho? Dahil yung ika-7 selyo does not come and arrive until chapter 8, verse 1. Okay? So ngayon, kung 6 na selyo lamang ang bubuksan po in chapter 6, and it's not until chapter 8 where the last seal is open, ano po ba ang nilalaman ng bawat selyo is the question. Now, nais ko po ibigay ho sa atin yung pananaw po ng maraming tao pagdating po sa katuruan ng 7 seals, or in this case, the first 4 seals of Revelation. May mga nagtuturo na tayo po ngayon is in the 3rd seal. May mga nagtuturo po that we are in the 2nd seal dahil there are wars and rumors of wars. There are those who teach that we are in the 4th seal dahil napakarami pong kamatayan na nangyayari po sa ating henerasyon at mundong ngayon. Subalit, sa ating pag-aaralan po nitong gabi, kung loloobin po ng Diyos, makikita ho natin that ang bawat selyo na binuksan ng ating Panginoon ay may kinalaman po at ito'y nagsimula mula sa resurrection ni Kristo hanggang sa ating kasalukuyan patungo sa kanyang pagbabalik at the second coming of Christ. So uulitin ko po, ang bawat selyo na binuksan ng ating Panginoon began at the resurrection, and it will come all the way through to the second coming of Jesus Christ. Okay? Now, I also want to make it very clear that ang bawat selyo, lalo na po the first 4 seals and 5th seal, or 6th seal, ay patungkol po sa judgment. So I want us to remember that the first 4 seals and the last seal in chapter 6 ay patungkol sa judgment. Pero ang tanong po dito, judgment on who? Sa mga Kristiyano o sa mga hindi mananampalataya? And the answer is both. Ang mga hindi mananampalataya ay hahatulan po ng Diyos. Pero ang mga mananampalataya
ay hindi tatanggalin po ng Diyos mula sa mundo habang hinahatulan ang mga tao dito sa mundo. Kundi habang hinahatulan ng Diyos ang mundo, habang binubuksan po niya ang bawat selyo, iniingatan po niya ang kanyang simbahan. Na sa madaling salita, makikita ho natin sa ating mundo mga kapatid, bagamat may mga lindol, kamatayan, gera, digmaan na nangyayari, iniingatan pa rin po ng Diyos ang kanyang mga pinabanal, even though ito ang nangyayari. Kagaya po ng mga natutunan po natin in the 7 churches. Nangako po ang Diyos, dahil naging tapat ka sa akin at hindi mo pinabayaan ang aking pangalan o yung pananampalataya mo sa akin, iingatan kita in the tribulation. Yan ang sabi po ng ating Panginoon in chapters 2 and 3. Yan din ang ipinangako po ng Diyos sa kanyang panalangin in John 17. I do not pray that you remove them from the world, but that you would protect them from the evil one. So, what we will see mamaya in chapter 6, mga kapatid, ay napaka-importante dahil bagamat napakaraming paghihirap na nangyayari sa ating mundo, maaari ho natin tanungin, bakit hindi na lang tayo alisin ng Diyos habang binubuksan niya ang mga selyo? Is because God wants to purify His church. And at the same time, He wants to bring judgment sa mga hindi mananampalataya. So, with that being said, mga kapatid, I want to give us an overview of chapter 6. Dahil, hindi ho natin hihimayin ang bawat selyo nitong gabi, kundi kung loloobin po ng Diyos, aanuin lang po natin muna ang unang selyo na binuksan ng Panginoon. Subalit, I want to give us an overview. Ano po ba ang overview ng chapter 6? What is the overview? We can say from 6 verse 1 to 2, it is a reference to the white horse. From verses 3 and 4, you have the red horse rider. From verses 5 to 6, you have the black horse rider. And then, from verses 7 to 8, you have the pale horse rider. And then, from chapter 6, verse 9 to 11, martyrdom. And lastly, from chapter 6, verse 12 to 17, cosmic judgment. Yan ang nilalaman ng chapter 6 of Revelation. That is why nabanggit ko po sa inyo kanina, habang binubuksan po ni Kristo as the worthy one ang bawat selyo, hindi po ito positibo para sa mga hindi mananampalataya. Kundi this is straight judgment and chaos para sa kanila. Pero at the same time, even though the world is in a chaotic state, dahil po ginajudge ng Panginoon ang mga unbelievers, ang mga mananampalataya naman ay iniingatan ng Diyos. To which we will see po mamaya that ang bawat kulay na binabanggit po dito ay may kinalaman sa lumang tipan. Okay? Now, maaari ho nating tanungin, ano po ba ang nilalarawan ng bawat ito, ng bawat horse rider? We can say bilang summary, the white horse rider represents conquering. Hihimayin po natin yan mamaya. The red horse rider refers to war and bloodshed. The black horse rider represents the economy. The pale horse rider represents death. Okay? So ngayon, ang titignan muna po natin dito mga kapatid
is verse 1 and 2. Kung lolobin po ng Diyos, so susunod na lang po yung mga iba. Pero as of now, dito man po tayo magfo-focus nitong gabi. So simulan po natin ating pag-aaral in chapter 6, verses 1 and 2. Sabi po ng Biblia, nakita ko tinanggal ng tupa ang una sa 7 selyo na nakarolyong kasulatan. At narinig kong nagsalita sa tinig na parang kulog ang isa sa 4 na buhay na nilalang. Halika, ang sabi niya. Nang tumingin ako, nakita ko ang isang puting kabayo. Ang nakasakay sa kabayo ay may hawak na pana. Binigyan siya ng korona at umalis siya upang lumusob at magtagumpay sa pakikipagdigma. Now, there are 3 things na matututunan po natin sa nakasakay sa puting kabayo. Ano po ang hawak niya? May pana siya. That's 1. Number 2, wala po siyang automatic na korona, kundi, ang sabi ng Biblia, binigyan siya ng korona. So, anong ibig sabihin po nun? Ang ibig sabihin po nun is that ang korona ay naglalarawan po ng otoridad. Binigyan siya ng otoridad. Pero ang tanong ho dito, ang otoridad po tungkol saan? At para ho saan? And sabi ho, bilang pangatlo, at umalis siya upang lumusob at magtagumpay sa pakikipagdigma. Now, bago ko po ipaliwanag kung ano po ang mga naging pananaw para ho dito, balikan po natin yung unang katanungan. Ano po ba ang nilalarawan ng mga kulay na ito? Now, throughout the history of the church, marami po ang naging interpretation kung bakit ito yung mga kulay na pinili po ng Diyos. Halimbawa, merong puti, pula, itim, at to be more literal, maputla or berde. Ngayon, may mga interpretation na ito po ang itinuturo. Yung mga kulay po na yan ay tumutukoy po daw sa mga bansa in the Middle East. Kung titignan niyo po yung mga flags of the Middle East, ano po ang meron po sa kanila? May kulay pula, puti, itim, at berde. So sa ganung klaseng tehelohiha, ang sinasabi nila that ang 4 na ito na nangangabayo ay tumutukoy po sa mga Middle Eastern countries na luluso po daw sa Jerusalem. So that's one interpretation. And there are several more. But we can say the most biblical interpretation po dito is not referring sa kulay ng mga bansa and their flags. Kundi tatandaan po natin, this scene na binabanggit po dito ay may kinalaman sa lumatipan. So basahin po natin ang Zechariah chapter 1. Basahin po natin ang Zechariah chapter 1. At simulan po natin dito sa talatang 8. Zechariah chapter 1 verse 8. Zechariah chapter 1 beginning at verse 8. Sabi po ng Biblia, may sinabi ang Panginoon kay Zacarias sa pamagitan ng isang pangitain. Nangyari ito noong gabi ng ika-24 na buwan ng Shebat, noong 2nd taon na paghahari ni Darius. At ito ang ipinahayag ni Zacarias. Nang paghahari ni Darius, ipinahayag ni Zacarias, nakita ko ang isang tao na nakasakay sa kabayong kulay pula, na nakatigil sa isang patag na lugar na may mga puno ng mirto. Sa likuran niya ay may nakasakay sa kabayong pula, kayumanggi at puti. Itinanong ko sa anghel na nakipag-usap sa akin, ano po ang ibig sabihin ng mga ito? At sinabi niyo sa akin, ipapaliwanag ko sa iyo ang ibig sabihin nito. Ang taong nakatayo malapit sa mga puno ng mirto ang siyang nagpaliwanag sa akin. Sinabi niya, ang mga mangangabayong iyon ay ipinadala ng Panginoon upang umikot sa buong mundo. Sinabi ng mga mangangabayo sa anghel ng Panginoon na nakatayo malapit sa puno ng mirto,
nalibot na namin ang buong mundo at nakita namin tahimik ito. So dito, ano po ang kulay ng mga nangangabayo? Well, may isang pula, may isang puti. Now, most likely, sa pag-aaral po ng Zechariah, ang mga nangangabayo po ito, mga kapatid, ay hindi tao. Mga anghel, mga spiritual na ahente ng Diyos upang lumibot sa mundo at alamin para sa Diyos kung ano po ang nangyayari. Subalit, hindi po ito natatapos lang sa kanilang gampanin, kundi meron din po sila mga function upang hatulan yung mga gumagawa ng masama sa mundo. Kung babasahin po natin ang Zechariah chapter 6. Zechariah chapter 6, beginning at verse 1. Tignan niyo po ang nakalagay. Zechariah 6, verse 1. May nakita pa akong 4 na karwahe na lumabas sa pagitan ng 2 bundok na tanso. Ang unang karwahe ay hinihila ng mga pulang kabayo. Ang pangalawa ay hinihila ng mga itim na kabayo. Ang pangatlo ay hinihila ng mga puting kabayo. At ang pang-apat ay hinihila ng mga batik-batik na kabayo. Ang mga kabayo ay pawang malalakas. Tinanong ko ang anghel na nakipag-usap sa akin, ano po ang ibig sabihin ng mga karwahing iyan? Sumagot ang anghel, ang mga iyan ay ang 4 na hangin sa kalawakan na paparating mula sa presensya ng Panginoon ng buong mundo. Ang karwahing hinihila ng mga itim na kabayo ay papunta sa isang lugar sa hilaga. Ang karwahing hinihila ng mga puting kabayo ay papunta sa kanluran. At ang karwahing hinihila ng mga batik-batik na kabayo ay papunta sa isang lugar sa timog. Nang papalabas pa lang ang malalakas na kabayo, nagmamadali na silang lumibot sa buong mundo. Sinabi ng anghel sa kanila, sige, libutin na ninyo ang buong mundo. Kaya nilibot nila ang buong mundo. At malalakas na sinabi ng Panginoon sa akin, tignan mo ang mga kabayong patungo sa isang lugar sa hilaga. Sila ang magbibigay ng kapahingaan sa aking espiritu sa dakong iyon sa hilaga. Now, ang question po dito, anong ibig sabihin po ng Diyos sa Zechariah na siya po ay magkakaroon ng kapahingaan? Well, most likely ang konteksto po dito is that habang gumagawa po ng kalokohan ang mundo, at hindi nila tinutulungan ng mga Israelita na itayo ang templo, walang kapahingaan ang Diyos. Subalit, nung isinugo po niya ang mga nangangabayong ito upang hatulan yung mga tao sa mundo, nagkaroon na po siya ng kapahingaan. Na sa madaling salita, ang mga nangangabayo sa aklat ng Zechariah ay mga anghel, mga ahente ng Diyos. Unang-una, para libutin at alamin kung ano nangyayari sa mundo, at pangalawa, sila ang inatasan ng Diyos na hatulan at hamakin yung mga taong makamundo para po sa Kanya bilang hatol na nagbumula sa Diyos. So kung tatanungin po natin, saan humugot si Juan in this revelation concerning yung mga puti, pula, itim at pale? And it is most likely yung background po nito ay bumabalik po sa Zechariah. Pero haven't you noticed anything here, mga kapatid? Walang binabanggit sa Revelation 6 na may mga karwahe sila. Walang nabanggit. Sa Zechariah, may karwahe. Pero dito, wala. Pangalawa, ang bawat nilalaman, or rather, ang bawat nilalarawan ng bawat nangangabayo is may conquering, may war, may famine, may death. Saan natin mababasa sa bagong tipan na may ganyan klaseng istruktura, lalo na pagdating sa eschatology? Basahin po natin ang Matthew chapter 24. Tignan niyo po yung sinabi ng ating Panginoon sa Mateo 24 patungkol sa darating na kapigatian after He is resurrected. In Matthew chapter 24, and let us begin here, mga kapatid, in verse 3. Tignan niyo po ang nakalagay in Matthew 24, verse 3.
Sabi po ng Biblia, habang nakaupo si Jesus sa isang lugar sa bundok ng mga Olibo, lumapit sa kanya ang mga tagasunod niya at nakipag-usap ng sarilinan. Sinabi niya, sabihin niyo po sa amin kung kailan mangyayari ang sinabi niyo. At ano po ang mga palatandaan na muli niyong pagparito at ng katapusan ng mundo. Let's look at the first sign. Verse 4. Sumagot si Jesus, mag-ingat kayo upang hindi kayo madaya ninuman, sapagkat marami ang darating sa aking pangalan at sasabihin sila ang Kristo at marami ang kanilang ililigaw. Now let's pause here. Most likely, ito ang tinutukoy po nun. Conquering by deception. Okay? What is the second sign? Basahin po natin ang verse 5 or 6. Makarinig kayo ng mga digmaan malapit sa inyo at mababalitaan ninyo na may mga digmaan din sa malayo. Ngunit huwag kayo matakot, kinakailangan mangyari ang mga ito, ngunit hindi pa ito ang katapusan. Well, what's the second one? War. That's the second sign for Christ after His resurrection. What is the third sign? Pagpatuloy po natin ang basa, verse 7. Sapagkat magdidigma ng mga bansa at mga kaharian, magkakaroon ng taggutom at paglindol sa iba't ibang lugar. Ang lahat ng ito'y pasimula pa lang ng mga paghihirap na darating. Well, that's the economy na binabanggit sa Revelation 6. Moreover, pagdating po dito, let's continue reading. Sa panahong iyon, kamumuhayan kayo dahil sa pagsunod ninyo sa akin. Dadakpin kayo upang parusahan at patayin. Well, there's death. Marami ang tatalikod sa kanilang pananampalataya. Kapopuotan at ipapahuli nila ang kapwa nila mananampalataya. Lilitaw ang maraming huwad na propeta at marami ang maililigaw nila. Lalaganap ang kasamaan at dahil dito manlalamig ang pag-ibig ng marami mananampalataya. Ngunit ang manatiling tapat hanggang sa wakas ay maliligtas. So sa madaling salita, we can say that ang istruktura po ng Revelation 6 ay yung pagsasama po ng tema ng Zechariah at ang Mateo 24 na pinagsama, at kapag pinagsama po yung dalawang kabanatang ito, yan ang lilitaw. Revelation chapter 6. So, saan po nakuha yung mga kulay? Zechariah. Saan po nakuha po yung nilalarawan? Matthew chapter 24. Are we getting this, mga kapatid? So, the Old Testament and the New Testament are being woven together in Revelation chapter 6. Pero ang tanong po dito, mga kapatid, is by far one of the most controversial topics in Revelation chapter 6. And that is, sino yung nakasakay sa puting kabayo? Who is riding on the white horse? Now, buburahin ko muna ho ito, mga kapatid, if I may. Buburahin ko muna ho ito. Because this right here has become so central sa pag-iisip po ng mga ibang tao that they are missing out kung ano talaga ang nais ipresenta po ng Diyos sa kabanatang ito. So let's give some of the examples kung ano po ang naging paniniwala at pananaw ng mga Kristiyano all throughout history. Sino yung nakasakay sa puting kabayo? Number 1, Apollo. Apollos. Sino ho si Apollos? Well, in Greco-Roman mythology, si Apollos po ay may pana. Si Apollos po ay may korona. At siya ang kinikilala bilang mga Diyos-Diyosan nung mga panahon na iyon. If that is the case, kung tama nga yung ganyang klaseng pananaw, then ang ibig sabihin po nito is that i-conquer po ng false religion ang mga tao in the last days. Okay? So that is the interpretation para po sa iba. Interpretation number 2.
Ang tinutukoy po dito are the Parthians. Sino po ang mga Parthians? Maaari ho natin tanungin. Ang Parthians, mga kapatid, kung pag-aaralan po natin ang kasaysayan ng mga naging digmaan po sa Roma, ang isa, if not, ang pinakamabigat na naging kalaban at kaaway ng Roman Empire are the Parthians. And the Parthians, ayon po sa ilan, sinasabi po nila, they were symbolized by the bow and the arrow. So by that type of illustration and understanding, sinasabi po nila, that ang nakasakay po dito is not Apollos, kundi yung magiging kalaban ng Roma na sila ang wawasak sa mga Romano. Number 3, si Kristo. Ang nakasakay po daw dito ay walang iba kundi daw si Kristo. Ang rason ay several. Let's look at a few examples. Unang-una, kung babasahin po natin ang Salmo 45, Psalm chapter 45, Psalm chapter 45, and let's begin here in verse 4. Psalm 45, verse 4. Sabi po ng Biblia, I will read in Tagalog and then I'll read in English afterwards kasi malinaw po sa English eh. In verse 4 and 5 of Psalm 45, ipahayag na ang iyong kadakilaan. Maging matagumpay kayo na may katotohanan. Kumbabaan at katwiran. Gumawa kayo ng mga kahanga-hangang bagay sa pamagitan ng iyong kapangyarihan. Patamaan nyo na matatalim yung palaso ang puso ng iyong mga kaaway. Babaksak ang mga bansa sa iyong paanan. In English, in your majesty, ride forth victoriously. In the cause of truth, humility, and justice. Let your right hand achieve awesome deeds. Verse 5, let your sharp arrows pierce the hearts of the king's enemies. Now, what does that mean? Ang Salmo 45 ay patungkol sa isang makapangyarihang hari na nakasakay, na ang kanyang weapon of choice for victory ay ang pana, bow and arrow. So, according to this view, yung nakasakay po daw na nakaputing kabayo na may pana ay walang iba kundi si Kristo daw. Ayon sa Salmo 45. Bukod pa ho dito, kung babasahin po natin ang Revelation chapter 19, Revelation chapter 19, at simulan po natin ang basa po dito sa talatang 11, may binabanggit din po sa Revelation concerning about the white horse rider. Revelation 19 verse 11. Pagkatapos, nakita kong nabuksan ang langit at may puting kabayo na nakatayo roon. Ang nakasakay ay tinatawag na tapat at totoo sapagkat matuwid siyang humatol at makipagdigma. Well, mga kapatid, hindi ko na ho babasahin yung mga ibang talata ho dito dahil alam naman ho natin kung sino tinutukoy dito. Sino po ba yung tinatawag tapat at totoo? Si Jesus. So according to this view, kung pagsasamahin po natin ang Salmo 45 at kung pagsasamahin po natin ang Revelation 19 verse 11, ang nakasakay po daw dito, according to this view, ay si Kristo. But, hindi natatapos diyan ang pananaw. Because lastly, may tinatawag Antikristo. Na bakit po ang paniniwala po ng ilan is that ang nakasakay sa puting kabayo ay ang Antikristo. Dahil kung titignan po natin ang bawat nangangabayo, mga ahente po sila ng Diyos para hatulan ang mundo. Kagaya po ni Satanas. Satan is God's enemy, but Satan is also God's agent
para matupad ang kanyang kalooban to fulfill His will and plan. Kagaya po nito, sino ang humamak kay Job? Si Satanas. Well, sino nagpahintulot kay Satanas na hamakin si Job? Ang Diyos. So then that would mean si Satanas is an agent of God in that sphere. Magkaaway sila, pero Satan is still God's agent para matupad ang kanyang plano when it comes to judgment and severity. Okay? Moreover, the reason why people consider that the Antichrist ang tinutukoy po dito is because makikita po natin mamaya, ang main objective po ng Antikristo sa Biblia is to conquer by two means. Deception, number one, and warfare. Deception and warfare. Pero maaari ho natin tanungin, kung siya yung Antikristo, bakit siya nakasakay sa puting kabayo at bakit may corona siya? Is because ang nais po ng Antikristo, according to this view, is to imitate the Messiah. Kung si Kristo ang tunay na white horse rider, well, what's the purpose of the Antichrist? Gayahin niya si Jesus. Kung si Kristo ay maraming corona, itong Antikristo may corona din. In other words, he wants to appear that he is the Messiah, pero hindi talaga siya yung Kristo na binabanggit ng Biblia. So ngayon, tignan po natin yung mga ilang talata na nagbibigay some form of katibayan na ito nga yung tinutukoy ng Revelation chapter 6. Simulan po natin dito sa Lumang Tipan sa Daniel, Kapitulo 11. The book of Daniel, chapter 11, and let us read verse 36 pababa. Daniel, chapter 11, okay, verses 36 and following. Tignan niyo po ang nakalagay. Gagawin ng hari ng hilaga ang anumang gusto niyang gawin. Ituturing niyang higit ang kanyang sarili kesa sino mang Diyos at hahamakin niya ang Diyos na higit kesa sa lahat ng Diyos. Magtatagumpay siya hanggang sa panahon na ipakita ng Diyos ang kanyang galit. Dahil kailangan mangyari ang mga bagay na itinakda ng Diyos na dapat mangyari. Hindi niya kikilalanin ang Diyos ng kanyang mga ninuno o ang Diyos na mahal na mga babae. Ituturing niyang higit ang kanyang sarili kesa sa mga iyon. Wala siyang pahahalagaan Diyos maliban sa Diyos na nananalakay na mga napapaderang bayan. Pararangalan niya ang Diyos na ito na hindi kilala ng kanyang mga ninuno. Hahandugan niya ito ng mga ginto, pilak, mamahaling bato, at ng iba pang mamahaling mga regalo. Verse 39, lulusubin niya ang pinakamatibay na mga lungsod sa tulong ng Diyos na iyon na hindi kilala ng kanyang mga ninuno. Pararangalan niya ang mga taong mabuti sa kanya sa pamagitan ng pagbibigay sa kanila ng kapangyarihang mamahala sa maraming tao at bibigyan niya sila ng lupain bilang gantimpala. Now, what do you notice about this king? Number one, wala siyang ibang itinataas kundi ang kanyang sarili at ang Diyos na hindi kilala ng kanyang mga ninuno. Ito'y nagpapahiwatig maaari na ito ay isang Hudyong hari. But it's not for certain. But there is an implication. Pangalawa, mananalo siya sa mga digmaan gamit ang kapangyarihan ng Diyos na kanyang pinaglilingkuran na hindi kilala. Now, where do we find that in the New Testament? Na may ganyang klaseng eksena. Pero bago po natin puntahan po yan, nais ko muna po ipaliwanag ang konteksto ng Daniel Kapitulo 11. Mula sa talatang 1 hanggang talatang 35, ang lahat ng ito ay tumutukoy historically kay Antiochus Epiphanes. Siya ang hari ng Seleucid Empire. Siya ang nagbaboy sa templo ng Jerusalem during the intertestamental period. Sino po dito nakarinig na po ng
Una at ikalawang Makabeyo. Narinig nyo na po ba yon? That's in the Apocrypha. Ngayon, kung babasahin nyo ho yun for research purposes, dito nyo ho matutuklasan na nung binaboy ni Haring Epiphanes, Antiochus Epiphanes IV, ang templo sa Jerusalem, kung saan pinatay po niya ang baboy at kinalat po niya yung dugo ng baboy in the Holy of Holies. At itinayo po doon yung Diyos-Diyosa na si Zeus, nagkaroon po ng defilement sa templo. So ang ginawa po ng mga Hudyo, specifically isang Hudyo na guerrilla warfare hero, na ang pangalan po was Judas Maccabeus, kung saan ang pangalan ng Maccabees ay ipinangalanan po after him. Ang sabi po ng 1st and 2nd Maccabees, nakipaggera si Judas Maccabeus kay Antiochus Epiphanes at nanalo sila. Nung manalo po sila, nire-dedicate po nila ang templo muli sa Diyos. Kaya, kung natatandaan po natin in the Jewish festival, may tinatawag na Hanukkah. Saan po nagmula ang Hanukkah? Nung manalo si Judas Maccabeus laban kay Antiochus Epiphanes. So from verse 1 ng Daniel 11 hanggang 35, patungkol po ito kay Antiochus Epiphanes. Pero most Daniel scholars refer that verses 36 pababa ay hindi na tumutukoy sa kanya, kundi tumutukoy na sa Antikristo na darating. Now, ano po ang meron ng Antikristo dito po sa Daniel 11? Unang-una, kapag nakikipagdigmaan po siya sa kapangyarihan ng Diyos na kanyang pinaglilingkuran, nananalo siya. Pangalawa, wala siyang ibang itinataas kundi ang kanyang sarili. Basahin nga po natin ang Revelation chapter 13. At tignan po natin kung may kahawig sa tekstong ito. Revelation 13, at simulan po natin dito sa talatang 1. Revelation 13 verse 1. Sabi po ng Biblia, pagkatapos, may nakita akong halimaw na umaahon sa dagat. That's the Antichrist. 7 ang ulo nito at 10 ang sungay. Bawat sungay nito ay may korona. At sa bawat ulo naman ay may nakasulat na pangalang lumalapastangan sa Diyos. Ang halimaw ay parang leopardo at may mga paang katulad ng oso. Ang bibig niya ay parang bibig ng leon. Ibinigay ng dragon, si Satanas yan, sa halimaw, Antikristo, ang kanyang kapangyarihan at trono upang maging malawak ang kapangyarihan nito. Nakita kong isa sa mga ulo ng halimaw ay parang pinatay. Ngunit gumaling na ang matinding sugat nito. Kaya humanga sa halimaw ang mga tao sa buong mundo at naging tagasunod sila nito. Sinamba nila ang dragon dahil siya ang nagbigay ng kapangyarihan sa halimaw. Sinamba rin nila ang halimaw at sinabi, wala nang makatulad sa halimaw. Walang makalaban sa kanya. Ang tanong po dito mga kapatid, sino po yung dragon? Si Satanas. Sino po yung halimaw? Yung Antikristo na binabanggit po dito. May kahawig po ba sa Daniel 11? So that goes to show that ang Daniel 11:36 hanggang 39 ay may koneksyon sa Revelation chapter 13. Bukod pa ho dito, kung babasahin po natin ang ikalawang Thessalonica, 2 Thessalonians chapter 2, may binabanggit din po ang Biblia patungkol po sa Antikristo. In 2 Thessalonians chapter 2, simulan po natin dito sa talatang 3, verse 3. 2 Thessalonians chapter 2, verses 3 and following. Sabi po dito, huwag kayong magpadaya sa kanila sa anumang paraan, sapagkat hindi darating ang araw ng pagbabalik ng Panginoon, hanggat hindi pa nagsisimula ang huling paghihimaksik ng mga tao sa Diyos. At hindi pa dumarating ang masamang tao na itinalaga sa walang hanggang kaparusahan. Kakalabanin niya ang lahat ng sinasamba at itinuturing na Diyos ng mga tao. At itataas ang sarili sa lahat ng mga ito. Uupo siya sa loob ng templo ng Diyos
at itatanghal ang sarili bilang Diyos. Well, teka lang. Di ba yan na yan din ang ugali sa Daniel 11? Yan na yan din ang nakita natin sa Pahayag Kapitulo 13. So, tumutugma ang pag-uugali nitong masamang tao na walang iba kung tawagin po siya bilang Antikristo against Christ. So, with that being said, mga kapatid, sa lahat ng mga nabanggit po dito, alin po ang tama? Well, we can say that the majority of the consensus patungkol po dito, some refer that it is the Antichrist. The minority view is si Kristo. Pero himayin nga po natin yung dalawa. Kasi, how do we know that hindi masyado matimbang yung teoridad that ang nakasakay sa puting kabayo ay si Kristo nga? Unang-una, ano po ba ang bit-bit na nakasakay sa puting kabayo? Espada po ba o pana? Pana. Si Kristo, in chapters 2 and 3, ay madalas na kinikilala bilang yung may espada na matalas na dumalabas sa kanyang bibig. Pero ang hawak po nito ay hindi espada, but a bow. Yung kay Kristo, espada ang dumalabas sa kanyang bibig, not a bow. Moreover, sino ang nag-uutos sa bawat nangangabayo na lumitaw? Yung mga anghel na nakapalibot sa trono. Di ba natatandaan po natin, there are 24 elders and there are 4 living creatures? Well, yung 4 na buhay na nilalang, siya ang nag-uutos sa mga ito na lumitaw. It is very unlikely na si Kristo ay inuutusan lumitaw ng mga anghel. It's very unlikely. Dahil siya ang pinakadakila sa lahat eh. So it's very unlikely. But nevertheless, mga kapatid, hindi natin kailangan maging dogmatic ho dito. Because hindi ito ang pinakasentro ng kabanata. But rather, kung ano man po yung tama sa mga pananaw na ito patungkol ho dito, the point is, kung sino man siya, ang kanyang trabaho is to conquer by military force and deception. Nang ibig sabihin, mula po ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon, hanggang sa kanyang pag-akyat, ano ho ang nangyari pagkatapos po nito? Nagkaroon ng maraming digmaan, deception, political deception, political corruption. Tignan nga po natin ang ating gobyerno, mga kapatid. Tignan mo yung mga gobyerno all over the world. At sabihin mo sa akin, kung wala po itong corruption. Kitang-kita ho natin na natutupad yung sinasabi ng salita po ng Diyos. Moreover, most of the time, kapag binabasa po ng mga Kristiyano, yung mga nakasakay po dito, masyado na focus po ang kanilang pag-iisip sa nangangabayo. But they are missing the point. Bakit po umiiyak si John in chapter 5, nung pinag-aralan po natin, bakit siya umiiyak nung walang makapagbukas ng selyo? Dahil doon sa loob ng selyong yun, mga kapatid, ay makikita kung paano po ililigtas ng Diyos ang kanyang mga pinili sa pamagitan po ng pagbibigay hatol sa mga umusig sa kanila. So ngayon, nung binuksan ni Kristo ang mga selyong ito, dumating na yung hatol ng Diyos. Dumating na po yung kapahamakan sa mga hindi mananampalataya. But I want to return back to this. Kung tama nga na ito nga yung Antikristo na binabanggit po dito, for now, malakas siya ayon po sa chapter 6. At ayon po sa chapter 6, marami po siya dadayain. At ayon po sa chapter 6, marami po ang madadaya, mapapahamak dahil sa kanya. At kanina, nabasa po natin sa Revelation 13, ang tanong po dito, sino ang mga kalaban ng Antikristo? Sino ang magtatagumpay sa kanya? And the answer, of course, mga kapatid, ay walang iba kundi si Jesus. Natignan niyo po yung nakalagay dito sa Daniel Kapitulo 2. Napakaganda po nito, mga kapatid. Daniel Kapitulo 2.
At simulan po natin ang basa in Daniel chapter 2, verse 44 hanggang 45. Daniel 2, 44 hanggang 45. Daniel 2, verse 44 to 45. Tignan niyo po nakalagay. Sa panahon ng mga haring ito, ang Diyos sa langit ay magtatayo ng isang kaharian na hindi babagsak kailanman. Hindi ito matatalo ng alimang kaharian, kundi wawasakin pa niya ang lahat ng kaharian at mananatili ito magpakailanman. Katulad ito ng iyong nakitang tipak na bato mula sa bundok na hindi kagagawa ng tao na dumurog sa ribultong yari sa bakal, tanso, duwad, pilak at ginto. Mahal na hari, ipinahayag po ng makapangyarihan Diyos sa inyo kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Iyon ang panaginip nyo at ang kahulugan nito. Totoo po ang lahat ng sinabi ko. Nang ibig sabihin, kung sino man ang nakasakay ho dito, antikristo man o isang masamang ahente na gagamitin ng Diyos, ang gagawin po niya, he will conquer the nations. How? By war. By controlling the economy. At ang resulta, maraming mamamatay at mahuhulog sa impyerno. Yan ang kingdom ng Antikristo. Yan ang kingdom ng kasamaan. Pero nabasa natin kanina sa Daniel chapter 2, mga kapatid, may darating na kaharian na hindi ginawa ng tao. Isang bato na dudurog sa kaharian ng kadiliman. At yan po ay walang iba kundi si Jesus. So, bagamat nung binuksan na yung fifth seal in Revelation 6, nakita natin maraming Kristiyano na matay. Pero nakita din po natin sa ika-6 na selyo nung binuksan, nagkaroon ng cosmic judgment. Nang ibig sabihin, pansamantala lang po ang paghihirap ng mga mananampalataya. At bagamat tayo po ay dumaan sa matinding kapigatian, at bagamat marami ho sa atin ay maari patayin at alang-alang po kay Kristo, ang kaharian na magwawagi sa huli ay walang iba kundi ang kaharian ng Diyos. So sa madaling salita, ang pwede ho natin matutunan po dito, mga kapatid, ay wag po masyado tayo nakasentro sa sino man nakasakay ho dito. Kundi isipin po natin, binubuksan po ng Diyos ang kanyang kalooban para malaman po ng iglesia, ang pagdadaanan po ninyo ay hindi madali. Pero in the very end, makikita ho natin, nagwagi na si Kristo. So, with that being said, mga kapatid, bagamat maikli po ang ating pag-aaral nitong gabi, nais ko lamang po na maipakita ho sa atin sa tulong po ng Diyos that ang bawat binubuksan na selyo po dito ay kalooban ng Diyos. Kailangan dumaan sa matinding kahirapan ng iglesia upang mahatulan ang masasama. Pero sa kinalabasan po nito at pagkatapos nito, magtatagumpay ang mga pinili ng Diyos dahil nagtagumpay na si Jesus. So, to conclude, Jesus wins everything. Jesus wins everything. Dahil hindi naman nila magagawa ho ito kung hindi bubuksan ni Kristo ang selyo. Hawak pa rin ng Diyos ang lahat ng bagay. So wag po tayo matakot kung magkaroon man ng digmaan. Huwag tayong mag-alala kung babagsak ang economy. Huwag tayong mag-alala kung maraming namamatay. Bahagi po ito sa kalooban ng Diyos. So, with that being said, I would like to open up our Bible study floor sa mga may katanungan sa ating mga napag-aralan nitong gabi o maaari may mga katanungan na hindi angkop sa ating napag-aralan. Do we have any questions this evening? Any question? Yes, pa. May pangalan po yung Antikristo na darating. Wala ho, Ninong eh. Antikristo na po ang tawag sa kanya eh. Yeah.
Well, may pangalan na binabanggit po sa Biblia na ibinigay sa kanya. Siya yung taong or the man of lawlessness, walang kinikilalang utos. Siya yung taong na itinakda para sa kaparusahan. At siya yung tinatawag sa mga liham ni Juan, Antikristo. Yeah. Yung po yung pinag-aralan natin na siya yung mamumuno sa bansa muna. Well, it's possible. Kasi kung yung paraan po niya ng pagka-conquer ay dadaan po sa gera and economy and death, posible ho. Posible. And we shall see later on sa pag-aaral po natin ng Revelation kung paano mangyayari ho yun. Okay? All right, very good question. Anyone else? Bro. So, Pastor, yung bang lahat ng riders yan, one and the same yan? Or given the fact na maraming ng horse rider, can we say na mas accurate na yung Antikristo ay more on like an organization rather than one single Yeah. Person. person? Yeah. We can say that we have to be open. We have to be open. In the New Testament, may mga pahiwatig na maaari tao talaga ito. May mga pahiwatig. Ngayon, ang ginagamit nila, may isang taong lilitaw. So, maaari talagang tao siya. We don't know if he's Gentile, we don't know if he's Jew, there's no certainty. So, yun ang first interpretation. May mga naniniwala, kagaya na sinabi mo, it's an institution or organization. Maari ang Antikristo is the world government na gagamitin ni Satanas. We don't know. Now, ang kanilang rason kung bakit government ito at hindi tao is because minsan, ang salitang tao ay tumutukoy sa church as a whole. So, posible din that this Antichrist is not a literal person, kundi when the Bible says he's a man, it may be a figure of speech for a corporation. But whatever the case might be, it seems to me kung titignan natin ang 2 Thessalonians 2 at titignan din natin ang Revelation 13, it seems to lean towards an actual person. I could be wrong, but we just have to be open to the possibility it's either a person or an organization. Kasi the whole purpose of being anti-Christ is against Jesus eh. Yun talaga pinupuntos dun eh. So whether it's a person or organization, it's not really much of a difference sa akin. Yeah. Yan ba nag-uumpisa na ba o paparating pa lang yan? Ano ba yan? Masasabi ba natin na nagaganap na? Magaganap o naganap na? Sa aking pagkakaintindi, Tito, kung ang istruktura ng bawat nangangabayo na may nilalarawan ay nakakonect sa Mateo 24, then that means, nung muling nabuhay ang ating Panginoon sa kanyang pag-akyat, nagsimula na ho yan. Kasi, unang-una, historically, kailan po nangyari yung digmaan? 70 AD. Nagkaroon ng economic crisis din at marami namatay. Pero hindi nangangahulugan ho that ang mga ito ay naganap lang nung unang taon. Kundi, from the resurrection hanggang sa pagbabalik ni Kristo, we can see that this is progressively nangyayari. Perhaps even simultaneously. Yeah. Kasi hindi natin pwede i-deny na hindi ito pangkasalukuyan kasi maraming gera, maraming namamatay, maraming nadadaya. So we can say from the resurrection all the way to the second coming of Christ, all of that simultaneously or progressively nagaganap. Pero when it comes to the white horse rider, again, we have to be open to the possibility that it could be any of these people. Kasi there's no certainty eh. But there is probability. No certainty, but probability. All right? Anyone else may mga katanungan nitong gabi? Yes pa. Sa Genesis po, di ba po dumating din yung taggutom? Yung panaginip ng Kay Jose. kay Jose. Opo, Si yeah. Jose nagpaliwanag doon sa mga panaginip. Yes. So talagang dumarating talaga yung pagtagutom. But we could say that that's a good point po because nga no, may taggutom, may lindol naman na nangyari in the old times. Pero may sinabi din po ang ating Panginoon that yung matinding kabigatian na darating,
is much more worse than any event that took place. Now, to my understanding ho, yung matinding kapigatian po na yun ay nagsimula when Jerusalem was destroyed in 70 AD, and then we are now in the Great Tribulation. So nagsimula in 70 AD hanggang sa ating kasalukuyan, and it's gonna get worse. We are technically in the Great Tribulation. Kasi kung hindi natin tatanggapin that we are in the Great Tribulation, at sasabihin po natin hindi pa dumarating, well, ano ba yung nangyayari sa mga kapatid po natin all over the world? If that's not Great Tribulation, then what's happening? Pinupugutan ng ulo, kailan lang may mga binaril na mga Kristiyano, about 51 of them, pinatay? If that's not Great Tribulation, that's somewhat of a mockery sa kanila. Kaya ho natin nasasabi in the Western world, wala pa ho'y matinding kapigatian dahil hindi natin nararanasan yung nararanasan nila. Pero kung tayo po ang namumuhay sa kanilang bansa, then yes, we would say we are in the tribulation. Okay? Yes po. Yung matinding, sinasabi dyan ba matinding kapigatian tumutukoy ba yan sa buong mundo o mayroong certain place lang na magaganap yun? Yes. Historically, nagsimula po muna sa Jerusalem. And then, kasi when we say the Great Tribulation, it's two things May pagdadaanan po na matinding kapigatian ang iglesia. Pero yung matinding kapigatian po na yon ay hatol din ng Diyos sa mga hindi mananampalataya. So we can say nagsimula po ang matinding kapigatian sa Jerusalem, pero nung dumabas na ang iglesia, nung nagsimula na ang aklat na mga gawa at kumalat na ang mga alagad ng Diyos, kung nasaan ang mga Kristiyano at kung nasaan ang Ebanghelyo, may pag-uusig din. So, kalat ho yun. Kalat po. Okay? Anyone else have any other questions? Yes po, kuya. Pastor, si Antiochus. Yes po. Ano po ba siya? High priest? Ano po siya? Masamang hari. Si Antiochus Epiphanes. Masamang hari po siya ng Seleucid Empire. Naghari po siya somewhere in the intertestamental period. And binaboy po niya. Kumbaga, parang nagmistulan po siya isang mabangis na hari. Galit siya sa mga Hudyo, naging malupit po siya sa mga Hudyo. Binaboy po niya ang reliyon ng Hudyo. At binaboy din po niya ang templo ng mga Hudyo. Kaya po naisulat ang 1st and 2nd Maccabees dahil po sa kanya. Pero dun sa aklat ng Daniel 11, kuya, dahil historically tumutukoy po ito kay Antiochus Epiphanes, may mga nagsasabi that historically itong Antiochus, meron siyang nilalarawan na may parating na mas mabangis sa kanya na tinuturo ng Biblia, yung Antikristo. So meron siyang nilalarawan din. Kung ano yung ginawa niya noon, mas mabangis yung gagawin ng darating na hari o Antikristo. Yeah. Okay? Anyone else have any other questions? Yes, bro. Pastor, so dyan sa chapter 6, naging minority view yung kay Kristo. Dahil nga, is it merely gawang pattern na nakikita natin dyan sa konteksto? Or sa kanila ba na yun ang view? Is it because in other chapters nakikita na nakasakay rin si Kristo sa puting bahay? Well, we could say that when we say minority view, we do not mean that no one really believed this, but we can say it's minority in the sense that mas lamang nga yung Antichrist view than this. Ngayon, kung wala yung Antichrist view, then lamang yung Kristo na view. But in the early church, as early as Irenaeus and Osimius, kung hindi ako nagkakamali, ang itinuro nila in the early church that the white horse rider was Christ. Now, in their explanation, they would say that the bow and the arrow and the crown represents the conquering of the gospel over the nations. Pero what follows after that is persecution and death. That's their explanation. But given the fact that inutos ng isa sa apat na nilalang around the throne na lumitaw ito, it's very unlikely na kayang utusan ng isang anghel si Kristo. Because He's the King of Kings. Right? So it's very unlikely on an exegetical basis. Pangalawa, He's holding a bow and arrow. Christ is always known as the one who has a sharp two-edged sword.
Now, it's apocalyptic literature. It could change. It could mean that no. Pero for me, it seems to be that it's unlikely. Unlikely. Okay? Anyone else po, may mga katanungan itong gabi sa ating napag-aralan? Sister Jen, sige ha. About lang po kasi sa yung dragon. Ano po ba yun? Nag-exist po ba yun? Or Yung dragon, ha? Well, when we talk about dragon in the Bible, ang tawag po sa Revelation 12 dun sa dragon is yung sinaunang ahas, that ancient serpent. So we think of dragon na may pakpak, yung mga ganon, but here it's an ancient serpent talaga. It could be the same one na nakikita natin in mythical illustrations, pero if we're talking about does that exist today, I don't know. Maybe it's unlikely, but I don't know. So yun po ang maisasagot ko ho doon, Sister Jen. nagsisimbolize lang po ba yun Yes. sa evil po? Depende. Kung pag-uusapan po natin yung salitang ahas, depende. Kasi hinalintulad po ni Kristo ang kanyang pagkamatay sa krus sa ahas na itinaas ni Moises. So that's a positive. Pero most of the time, ang ahas po sa Biblia, in this context, is always evil. Pero hindi lagi. Dahil si Kristo po mismo nagsabi, be wise as serpents. So that's positive. So not all the time ang ahas ay masama. Depende lang po talaga sa konteksto. Di ba po kasi yung dragon parang iba yung itsura sa ahas. Yung parang yung ipipicture mo siya. Well, Parang kakaiba talaga sa ahas po. well, because if we're thinking in modern terms or in the Chinese terms, yes, it would be different. But in the time of the first century, walang pinagkaiba ang dragon noon sa ahas. Kagaya po nito, babasahin ko po ang Revelation chapter 12. Kasi the text itself will give the answer on how to interpret that correctly. Sabi po dito sa talata 9, tignan niyo po, Revelation 12 verse 9. Kaya itinaboy ang malaking dragon. Now notice this. Ang ahas noong unang panahon na tinatawag na Diablo o Satanas. So dragon at ahas, iisa lang ho sila sa verse 9. Yung malaking dragon na tinatawag na ahas noon. So they would be one and the same. So we must always look at dragon, not in our modern day, kundi what was dragon back then. At kung hindi po nakakamali, ang ginamit po dito sa original is the word drakon. And I don't think drakon meant yung iniisip po natin ngayon na may apoy na dumalabas at may mga pakpak. I think that's more modern na ho. But then, I can definitely investigate more for next time para ho sa atin. Isa na lang po yung about pa rin doon. So, hindi po ba magandang meron tayo sa bahay, no? Halimbawa yung Dragon? Oo, tapos dragon pala yun. I think it depends po, Sister Jen, kasi when we think about images or drawings or illustrations, halos lahat ng mga images ay may mga hinahatid na mensahe ho yan eh. So for example, if I had a dragon in the home, nagkasala na po ba ako? It depends. Ano po ba yung nilalaman nung picture? Now, if it's a dragon, tapos may mga pentagram, may mga 666, that's a different story. Kasi ang hinahatid na mensahe is Satanism. So, hindi ako maglalagay ng gano'n kasi I'm a child of God. Bakit ako maglalagay ng gano'n? But if it's just a picture of a dragon na walang kinalaman sa Satanism, walang kinalaman sa kundi it's just a dragon. Kasi iba-ibang klase mga dragon. May baby dragon, may mga medieval dragon, may mga tao na mahilig lang mag-drawing. Does that mean that they're sinning? And the answer would be no. Depende lang talaga sa ano yung motibo, ano yung mensahe hinahatid, and we go from there. Okay? Anyone else po have any other questions bago ho tayo magtapos? Okay? Brother Joe, may tanong ho kayo? Wala na po. Okay. Nanay Leonila, may tanong ho kayo? Pwede naman. Sige ha, ano po yung tanong po ninyo? Yan nung
lilitaw na po yung New Jerusalem, yung bagong Jerusalem. Saan po manggagaling yung bagong Jerusalem? Yes. Thank you po, Nay, for that question. We could say, sa pag-aaral po natin ng Revelation, chronologically at least, sa aking pagkakaintindi, kapag natapos na po yung matinding kapigatian, darating na po si Kristo. Ngayon, sa matinding kapigatian po na yan, marami mamamatay na Kristiyano, pero yung huling Kristiyano na magsisisi at sasampalataya, kapag nangyari ho yun, babalik na si Jesus. Ngayon, kapag bumalik si Jesus, uubusin po niya ang lahat ng kasamaan dito sa mundo. And then hahatulan po niya at the Great White Throne Judgment. And then darating na po yung tinatawag, the new heaven, new earth. Ngayon, yung tanong po ninyo, saan manggagaling po yung bagong Jerusalem? Sa aking pagkakaintindi ho, I could be wrong, pero sa aking pagkakaintindi in the view of amillennialism, na kung tawagin, is that yung bagong Jerusalem, hindi po siya literal. Na city, na bababa. Kundi, ang Jerusalem sa Biblia, lagi po yan naglalarawan in the Old Testament kung saan mananahan ang Diyos. So we can say that ang bagong Jerusalem is the picture of where God is going to dwell one day. Eh ang tanong po doon, nung buwaba po yung bagong Jerusalem, ano po yung description? Parang isang babaeng ikakasal. Pero sino po yung ikakasal na babae sa Diyos? Tayo. And where will God dwell forever? With us. So it's my understanding po that yung New Jerusalem is another of saying, yung presensya po ng Diyos ay mananahan po kasama ang iglesia. Pero hindi po siya maaari literal na city na iniisip po ng ating mga ibang kapatid in a premillennialism. Yeah. Yeah. Kasi Nay, kung gagawin po natin literal po yon, then yung dragon gagawin din po natin literal. At yung espada na lumalabas sa bibig ni Kristo, literal. At yung babae na may 12 bituin na nakapalibro sa kanya ay literal din. It's apocalyptic imagery and may mga symbolisms so ito. So maaaring earth pa rin talaga, ito pa rin, may bahay pa rin tayo, or sa langit na. It's hard to say, Sister Jen, kasi ang sabi po ng Biblia, if I could put it this way, kung ano po yung nawala noon, ni-restore at binalik po ni Kristo in a new state. Which means we don't need a home, technically, kasi we're in the presence of the Lamb. Yeah. But then, it's hard to say, walang binabanggit po sa Biblia, basta ang sabi lang ho doon, everything will be made new. I don't see a reason why kailangan pa ho natin ng bahay. And if we did, kanina tayo magbabayad ng taxes and whatnot. So that's what I'm saying ho, that perhaps baka wala na ho during that time. I don't think it would be necessary. Kasi wala na ho kadiliman during that time eh. And everything else, so. Okay? Mama Tess, may tanong ho kayo? Are you sure ha? Wala po kayo tanong? Okay. Anyone else may tanong bago ho tayo magtapos? Okay? Well, purihin ang Panginoon, we're only on verse 1 and 2. Kung lolobin ng Diyos, yung ikalawa, ikatlo, we'll see what happens and how that plays in Revelation. So tayo po ay magbigay na ho ng doxology sa ating Panginoon.